lahat. Since ako po ang focal person ng ating Benefit Dialysis Center at operated by Steltex Medical Center, nais lamang po namin magpakilala ng isang pasyente na talagang maipagmamalaki po ay ma-recognize natin na talagang i-recognize mo lang natin siya kasi she is really a warrior. Talagang malakas ang loob. Hayaan niyo po muna pakilala siya bago siya papalit dito. Ang ating po Benefit Dialysis Center na ang mga halat ang mag-ooperate ng Steltex Medical System, ang mga empleyado po natin doon ay pawang mga tagaan, even the nurses, the technicians, and the doctors. Araw-araw po, ito tayo ng mga duty dyan. And at the same time, meron po tayong 56 local patients na sumasa ilalim sa hemodialysis treatment, kung saan ito po ay nanggaling sa 20 siyang na barangay ng ating bayan. Ang ipapakilala ko po sa inyo ngayong umaga ito ay isang 28 years old, single, culinary teacher, vlogger at the same time, at nang mag-umpisa ang kanyang battle bilang isang dialysis patient ay year 2022. Year 2023, December, na mag-start ang operasyon ng ating dialysis. Masasabi ko, siya ay pioneer dahil napag-inom na po siya sa atin. Mission niya ang magbigay ng free breakfast every end of the month sa kanyang mga kapwa warriors sa CDC o Benefit Dialysis Center. Sipag, tiyaga, at positibong pananaw, and waiting for schedule ng kanyang kidney transplant sa MKTI, mayroon siyang itinayong kulinarya good for a cause, puhunan makaipon para sa gastusin sa kanyang scheduled kidney transplant. Mga kapwa ko ng magawa, pinagmamalaki ko sa inyong ipakita at ipalimit naman ang kanyang bago, walang bagong isip. Miss Jean Talampas Galang from IBA OS. Maraming po. Good morning po. So, bakit nga ba ako nandito? Sino po? And saan ako nanggaling? So, ako po si Jean Rose Talampas Galang mula sa IBA Estecan Bulacan. Isang dialysis patient na nag-undergo ng treatment 3 times a week. Pero paano nga po ba nagsimula ang journey ko sa pagdadialysis? May 2022, na magpa-check up ako dahil hindi na ako nakakakain, nakakatulog at nagtagulay na talaga ako at nagkakaroon na ng chest at back pain. Nakapagpa-check up ako kahit na ayaw ko, and that was because sa pag-kidnap sa akin ng boyfriend ko and dinala ako sa kalupit doctors. Nag-advise yung doctor ng ultrasound pero walang nakita. So, nagbigay ng medicine for 7 days. And after that, wala pa din itong nabago. So, inisip pa namin that time nila father na baka psychosomatic ako na dahil lang sa stress, kaya ako nagsusuka. And nag-request yung doctor na laboratory and other test. At doon po nakita na mataas yung creatinine ko. And in-advise ako sa severe heart dialysis na mag-undergo ng emergency dialysis. Sabi ng doktor, 2 session lang, titignan kung bababa. And then after nun, hindi siya bababa. So nag-advise ng another 2 sessions. And then during my 4th session, doon ako natulog ng lifetime dialysis. Or if possible, may kidney transplant. Gumuho po yung mundo namin that time. So we went home and discussed everything with my family. As expected, gumuho din yung mundo nila. Because lifetime dialysis is not a joke. At ang kidney transplant, hindi mo ganun kadali.
So we decided na mag-transplant and ang first supposedly donor ko po ay yung kuya ko. Struggle kasi hindi kami nagtugma ng blood type. Pero magkapatid ko kami. Siya po sa tatay ko kumuha ng blood type, ako po sa nanay ko. Super lungkot pag uwi namin galing ng NTI, hindi ko alam kung paano ulit magsisimula at kung saan magsisimula. Hanggang sa nag-volunteer yung isa kong friend na mag-donate siya kung meron kaming parehas na blood type. And yes, type O positive po siya. Pero hindi natuloy kasi nag-back out siya. Pero naiintindihan ko kasi hindi naman siya parang candy lang na ibibigay natin sa iba. And that was my second rejection, December 2020. January 7, 2023, I was rushed to the hospital because of my 240 blood pressure. Sa sobrang hilo ko, sabi ko sa pinsan ko, pakitawag si mama. And that's it. Pagbalik nila sa kwarto ko, nagsisisure na ako. Pag-isip ko, nasa ER na ako, and the saddest part is nawalan ako ng memory. Hindi ko alam kung ano yung birthday ko, sino yung mga tao sa paligid ko, at bakit ako nandun. Nilagay ako sa ICU for monitoring dahil baka stroke. Thank God because everything went normal. Bumalik din agad ang memory ko. And dahil desperado na kaming lahat, naghanap ako ng donor sa social media. And doon ko natanggap yung third and fourth rejection. Kasi hindi sila nakapasa at yung isa tumakas sa halagang 3,500 pesos. Napagod na ako at hindi ko na gusto yung epekto sa akin ng maraming rejections. And that was the time na nag-decide ako na huminto na sa pag-aayos ng kidney transplant. Kakalimutan ko na yung pangarap ko at tatanggapin na habang buhay na lang akong magda-dialysis. Pero akala ko lang pala hindi na. June 2024 or June 24, 2023, feast day of St. John the Baptist. Gabi noon ang sinabi ko sa nanay ko na dalhin ako sa hospital kasi hindi na ako makahinga. Sabi ko pa nga, sa BMC na lang para walang bayad. Kasi yung pera sa account ko na natitira ay nakalaan for kidney transplant. Pero dinala nila ako sa Sacred Heart pa din kasi nandun yung aking dialysis at doctor. Habang nasa biyahe, binuksan ko yung bintana ng sasakyan kasi naghihingalo na talaga ako kahit meron na akong suot na oxygen. Sabi ko pa doon sa kaibigan ko, i-message yung boyfriend ko kasi baka hindi na niya ako abutan. Nung narinig ko yung nurse at yung guard na sinabi walang available na bed, sabi ko sa nanay ko, hindi ko na kaya. Pero pinilit pa din niya, kaya mo yan. Lalaban tayo. Totoo pala yung magpa-fast forward lahat kapag nandun ka sa point na yun. Nagdasal ako that time, sabi ko, Lord, ayoko pa po. Pero kung hanggang dito na lang po talaga yung buhay ko, salamat. Okay na ako kasi hindi na ako mahihirapan at di na rin mahihirapan yung mga tao sa paligid ko. Pero kung hindi ko pa po oras, salamat po. Ikaw na po yung bahala. And that time, binagsak ko na yung sarili ko kasi hindi ko na talaga kaya. Pero hindi ko pa po oras. Pag-isip ko, naka-intubate na ako at nagda-dialysis. Thank God dahil buhay pa ako. Nakita ko pa yung nanay ko at mga mahal ko sa buhay. Noong nasa ICU na ako, doon ako nagkaroon ng 100% consciousness. Hinirap ko po yung phone sa ICU nurse para makita ko yung pamilya ko na nag-video call at malaman nila na okay pa ako. Nag-message po ako sa GC kasi hindi mo ako makakapagsalita dahil nakatubo. Sabi ko, bakit niyo ako pinabubuhan? Aminin ko sa inyo, wag na wag akong tutubuhan. Then nagsalita yung nanay ko at humingi ng pasensya. Kasi kung hindi daw ako tinubuhan, baka inuwi na lang nila ako patay.
At halos 11 minutes po ako nire-revive ng dialysis nurse. And then may bakit turns into salamat. Salamat pinagkabuhin niyo ako kasi nandito pa rin ako at buhay. Nung natanggal na yung tubo ko, minausap ko yung nanay ko na baka pwede niyong kausapin yung side ni Papa. Na baka pwede magkaroon naman ng donor mula sa family nila. At doon ko natanggap yung another 2 rejections at another 1 rejection sa side naman namin. Pero naiintindihan po namin kasi hindi naman talaga ganun kagaling magbigay ng kidney. Dahil katawan po nila yung nakasalaan. At doon po pumasok yung nanay ko na maging donor. Hindi siya naging first option na pala kasi siya ay isang cancer survivor. Pero sabi ng nephro, pwede try i-work up. Sumugal kami pero yun po pala yung magiging 8th rejection ko. November 2023, we found out na bumalik ang cancer ni Mama at lumipat sa lungs. Guho-guho ang mundo namin kasi may cancer ulit yung mama ko. Pero hindi naman po namin masyadong inintay yung gastos kasi may mga guarantee letter po na ibinibigay ang ating government. And nandiyan po ang ating EMC para sa liver chemo. And December 2023, ayan po, nagbukas po ang ating center. So, hindi ko na kailangan isipin saan ako kukuha ng 1,500 every session, 5,000 a week, and 30,000 pesos every month. So, mabuti pa rin po si Lord dahil nataon, nabukas na ang center. Kaya malaki po ang aming pasasalamat sa proyekto ito ng ating mahal na Mayora at mga kasama. Dahil pagpapagalingin na lang po yung iisipin natin. Hindi lamang po dialysis ang libre, ganoon din po yung mga gamot, yung monthly laboratory, hindi na po namin iniintindi, at other procedures sa BMC sa pamamagitan po ng PES. So, ang iisipin na lang po talaga namin ay magpalakas at pumunta sa center para mag-undergo ng dialysis. And then December 19, yung kasama ko sa journey ay naghiwalay po kami. So, malungkot ang Pasko, pero wala po tayong magagawa dahil hanggang doon lang po ang aming pagsasama. And then February 2024, dumating ang magandang balita na pwede na daw po ako mag-work up for Cagapir. So, ito po yung mga donor na comatose or brain dead. So, nalista na po tayo sa waiting list noong July 2024. But March 2024, ito yung panahon ng pinakadown ng buhay ko dahil nakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa taong minahal ko noon. You know, malungkot yung buhay mo, may sakit ka. At nakakaawa kang nilalang, buti na lang wala na ako Akala niyo po ba madali? Hindi po. Masakit para sa akin na ma-receive ang lahat ng iyon, pero ang pinakanasaktan ay ang pamilya ko. Dahil kahit kailan, hindi namin inasa sa iba yung pagpapagamot. Yung pagpapagamot ko po, ang ginamit po namin na pera ay yung makuha ko po sa insurance. At yung mga bigay po ng mga kamag-anak, kaibigan at kapamilya. Sabi nga ng nanay ko, ikaw pa ngayon naging sugar mommy niya. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy ng mga panahon na yun. Dumating ako sa point na gusto ko nang kumausap ng professionals kasi hindi na maganda ang nagiging effect sa akin ng mga nangyayari. Salamat sa suporta at pagmamahal ng pamilya ko kasi naipanalo ko ang laban ko ngayon. At yan po ang naging dahilan kung bakit mas nagsisikap ako dahil gusto kong patunayan na hindi malungkot ang buhay ko. Hindi ako nakakaawang nilalang dahil may sakit ako. Hindi ako dialysis patient lang. Isa rin akong guro, anak, kapatid at kaibigan. Oo, may sakit ako. Pero hindi ito hadlang para na patuloy ko ang mga nais kong gawin sa buhay. At para sa akin, ang sakit ko ito ang nagdala sa akin para sa bagong misyon sa buhay. Ang maging inspirasyon
sa mga kagaya kong may sakit at patuloy na lumalaban, at maging daan para maabot ang kamay ng mga taong nangangailangan ng makakapitan. July 2024, natapos at naipasa ko ang workup sa Career at ako ay enlisted na sa waiting list na maaaring pabigyan ng kidney. Natapos ko ang workup gamit ang mga guarantee letters na nahingi ko sa mga politicians and party list. At doon nagsimula ang aking panata na magbabahagi ako ng simpleng agahan para sa aming mga kasamahan sa center. Ito po ay pinatawag kong Thank God It's Saturday. Sharing the blessings because sharing is caring. Pagpapasalamat sa lahat ng biyaya para sa buong buwan na nagdaan. Kukunin ko na rin po yung opportunity na to para pasalamatan ang mga taong nagpaabot ng tulong para sa aking journey. Sa mga pamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala, kay Cons Jojo Pagdaanan at Ate Mau Torres. Sa mga party list, gaya ng Provinciano ako, LPGMA, Tingog Party List at ang Provinciano, at gayon din po sa ating mga senators, Senator Lito Lapid, Chis Escudero, Senator Romualdez, Senator Binay, Senator Tolentino, and Senator Loren Legarda. At ang ating pong i-welcome mamaya ni Senator Bongo. Siya po ay nagpaabot sa akin ng 125,000 guarantee letter na ginamit ko po sa pagpapagamot. Salamat din po sa binibigay na assistance po ng munisipyo. Gayon din po sa Steritex. Salamat po sa mga admin, Sir Nudge Mamich, sa mga nurses headed by Sir Peter and mga doctors. Maraming salamat po for prioritizing your patient's health. Gayon din po sa ating Mayor Lem Faustino at mga kasama para sa napakagandang proyekto na libreng dialysis. Gayon din po, maraming salamat po kay Ma'am Bessie sa pag-aabot po ng tulong sa mga pasyente kung ano man po yung aming mga kailangan. Kung may ina ang ating bayan ng Kalumpit, Mayor Lem Faustino, syempre po may dad mula sa unang distrito. Congressman Danny Domingo, isa po siya sa mga sumagot po ng CT scan ni Mama sa MATI, gayon din po yung mga workup po. Kaya sa mga nangangailangan po ng tulong, marami po tayong ahensya ng gobyerno na nagpapaabot ng tulong para sa mga may sakit. Andiyan po ang PSWD at PCSO na nagbibigay ng libreng gamot para sa mga chemo patients. Napakalaking pasasalamat po namin sa inyo dahil buong workup at CT scan po ni Mama ay government po ang sumagot. Hindi pa po ako natatransplant, malayo pa pero malayo na. At tulungan po sana ninyo ako na makalikom na kailangan kong ihandang halaga. At ito po ay sa pamamagitan po ng pagtangkilik na nabanggit po ni Ma'am, yung kulinarya po, Food for a Cause. Meron po kaming Facebook page o kaya po sa Facebook ko, Jean Rose Lalampas Galang. Doon po makikita yung mga binibenta po namin gaya po ng banana chips, adobong mani, and mga food packs po. And doon nyo rin po mapapanood yung ilang vlogs sa akin pong naging journey. At sa mga gusto pong mag-donate sa ating Thank God It's Saturday, simple agahan lang naman po iyan para sa ating mga pasyente. Pwede po kayo mag-message sa Kalumpit Dialysis o kaya pa sa akin. Muli ako po si Jean Rose Lalampas Galang mula sa Iba Este Kalumpit, Bulacan. Ang inyong rakiperang si Kitty Warrior at nagpapaalala uminom ng maraming tubig at alagaan ng inyong kidney kung ayaw niyo pong makasama namin. Magandang umaga po. Sa pagkakataon ko na ito, gusto kong tawagan ang ating putiling Vice Mayor para magkakaroon. Pwede po ba yung
admin manager ng Stereotex together with the admin. Sama na po tayo, tapos yung mami ni Jimmy